Hi Aquarius, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your weekly Gabay Tarot reading from May 11 to May 17, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aquarius, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Aquarius. Ngayong May 11 to May 17, 2026. Aquarius, sabi po dito, may reunion, may meeting, togetherness, bonding. Yes. Sabi dito na natuwa ka kasi may loyal sa'yo, very supportive sa'yo, honest siya sa'yo. Pero din nagsabi ka ng honest, na naging honest ka sa iyong sarili or sa kapwa mo. Naka-receive ka ng unconditional love. Pwede may bago kang kaibigan, bagong kasamahan, Aquarius. A loyal person or situation po ito. A trusting friend. Pwede din na may nag-volunteer na para tulungan ka, para samahan ka. Pwedeng ikaw gumawa nito. May nagkaayos. Wow. May nagkaayos po, Aquarius. May nagkabate. Return of a lover. Andito din po. Pwede ikaw yung bumalik sa kanya or pwedeng siya yung bumalik sa'yo or pwedeng umuwi siya sa'yo. Someone or something returns from the past. Yes. So, reunion pa ha. Reunion of people, meeting. Ang ganda nito. Kasi recovery and healing. Magkakaroon po ng positive outcome din. Ang ganda. Claim, claim. So, may healing, recovery, positive outcome din po ha. Tapos na to kasi sinabi naman ng card dito na magkakaroon ng healing and recovery. Sa mga nagkaroon ng ano dito, like concern, like challenge, or failure, nangyari to sa nakaraan eh. Matatapos na po, magkakaroon ng recovery, magkakaroon po ng healing. Yes. Okay, may advice ang card niyo po, Aquarius, na mag-ingat kayo sa paggawa ng desisyon. Gamitin niyo yung talino niyo, yung experiences niyo. Kung if you're not satisfied, then gather factual information. Magtanong. Kung gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng mabuti kung karapat-dapat ba, magkakos ba ito ng problema, kung ano yung mga possible consequences, pag-isipan talaga ng mabuti. Huwag magpabaya. Kasi kung magpabaya kayo, like, grab agad or nagdesisyon agad, magkakaroon ng failure. Kaya nga sinabi ng card dito, magiging maingat sa paggawa ng desisyon. Okay, galingan nyo. Matalino kayo. Aquarius.
Okay. So, nakikita ko dito ha, sa mga na-disappoint matatapos na ito, ma-overcome nyo na ito. Kung ano man itong concern nyo. Kasi pwedeng nangyari ito sa nakaraan, last week ba, last month. Matatapos na po. Okay? So, mag-focus kayo sa positive outcome. Magkakaroon ng recovery, healing nga. Dalawang card po so far ha, hindi pa naman tayo tapos nag-reading dito. Dalawang card po mismo na confirm dito na may pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago kasi may pagtanggap na. Nagkaroon ng pagbabago kasi nag-initiate ka na. New start, fresh start. Yes, Aquarius. May nakita ko ditong mabubuntis or buntis. Pwede din ng anak kasi may nag-aalaga dito ng baby, oh. Tapos may binigay sa iyo na task or new role na bago sa iyo. Pero nakikita ko naman dito na, anong tawag dito, haharapin mo siya. Like, aminado ka sa sarili mo na wala pa akong experience sa ganito. Pero haharapin mo talaga. Like, gagawin mo. So, may start sa project dito. Dalawang cards ang nag-confirm, nag-clarify. Kakasimula sa proyekto, sa trabaho, kakasimula sa business partnership ang nakikita ko dito sa dalawang card na ito. And, pwede din sa relasyon po ha. Oo, may na-miss kayo may na-miss kayo. May bago kayong pet, bagong gamit. Oo. Na nagbigay ng pampers sa'yo. May humihinga na time sa'yo dito. Pwedeng inner child mo ha. Pwedeng inner child mo or literal na bata to. Bigyan po ng panahon. Bigyan po ng panahon, Aquarius. Parati ko to nakikita sa inyo. Pansin ko, Aquarius. Baka sobrang busy nyo na dyan. Wala na kayong enough time for yourself. To the children. Sa mga batang malapit sa iyo. Bigyan po ng panahon. Para ma-refresh din yung energy mo kasi pansin ko pagod ka. Pagod ka or pwede din marami kang iniisip. So, you need break. Like, kailangan mo ng sapat na time talaga magpahinga. Sa fresh start na ito, galingan nyo ha. Kasi may nakita ko ditong growth. Aquarius. May kasal. May nakita kong kasal dito or nag-uusap tungkol sa marriage contract. So, may nakita kong kontrata dito. Pwede din naman ibang kontrata to. Pwede sa trabaho. Pero may nag-uusap kasi na regarding sa marriage contract. May kasal. Ikakasal. Tandaan niyo yung sinabi ko kanina na may business partnership? May tao dito na pwedeng nagkaroon ka ng kontrata, nagkaroon ng yung pagkakasundo, o sige, deal. Commitment, promises, agreement, may nakita kong ganyan. At may bonding. Dalawang card mismo nagsabi dito na may bonding, may nagkasundo, may material prosperity. Dalawang card mismo nagsabi, Aquarius na may buntis or mabubuntis. Yes. Or nanganak na. Dalawang card mismo nagsabi niyan ha. Aquarius. May naalala kayo sa nakaraan. You felt trapped. You felt may loss of freedom or hindi mo ma-express yung sarili mo. Pwedeng naalala sa karaan na naulit na naman Pwedeng iba din to na concern. Or di kaya nahihirapan kayo sa restriction dyan. Like, sobrang, kumbaga,
pwede mahirap kausap, pwede din po na nahihirapan ka mag-follow sa house rules, pwede din sobrang stricto ng taong ito. Yan. So, kailangan mo kasi itong pakawalan yung sarili mo. Freedom. Para magkaroon ng recovery. Magkakaroon ng recovery, sinabi kanina eh. Recovery. Pwede na naalala mo yung loss of connection mo sa isang tao. Ay, wow! Wow! Tatlong card po mismo nagsabi dito, na may buntis, mabubuntis. So, congratulations po. Kung hindi man ikaw to or sa partner mo, pwede din po sa sa taong malapit sa iyo. And I consider this as an abundance also eh. Abundance is success. Aquarius, kailangan ko ito sabihin kasi sinasabi sa akin paulit-ulit. May pwedeng nagtampo ka sa isang tao na inaasahan mo tapos biglang nagbago na hindi mo nagustuhan yung pagbabago niya. Tapos, pwedeng shinare mo siya sa isang tao, sa bahay, shinare mo na naman sa kanila. Kasi, you want to express yourself eh. Ito yung way mo para maka-recover ka, para magkaroon ng, yung maging expressive nga. Di ba? May taong ganyan na, para ma-express mo lang, para maging okay na. Para maging okay ka na. Kailangan kasi ito ng acceptance, Aquarius, na may tao talagang na hindi natin makontrol. May tao talaga na promise sa atin, mabibigo tayo kasi siya, mabuti siya sa salita, wala sa gawa. Di ba may mga ganyan? So, we cannot please everyone po na may mga sitwasyon na hindi pabor sa atin na dapat na gustong-gusto natin pero hindi siya right time, di ba? Kailangan ng pag-unawa to eh. At para hindi ka na masaktan, para magkaroon ng healing, which is gagawin mo naman, isipin mo po yan parate na, wala ka akong magagawa nito kasi choice niya yan. Oo. So, acceptance is the key. Pag-unawa din. Okay? And, kasi kung kokontrolin mo, ay dapat ganito siya, bakit ganito? Yan, mag-i-insist ka. Hindi po, masasaktan kayo, mabibigatan kayo. So, wag niyong piliin ng ganyan. Piliin niyo po mag-unawa, pagtanggap, para magkaroon ng letting go, para magkaroon na po ng healing. Okay? Baka kung mag-focus ka sa makontrol mo, huwag ka mag-focus sa mga taong or sa mga sitwasyon na hindi pa right time or hindi naniniwala sa iyo. Okay? Dito tayo sa magbibigay ng peace of mind sa iyo. Kasi na-realize mo dito, hindi talaga kami magkakasundo nito. Opposing ideas, contradictory attitude. Huwag talagang magpa-apekto. Kasi nakikita ko talaga dito, nagpa-apekto ka. Kasi si Aquarius, most of you is matampuhin eh. Kasi you're true eh. Yung totoo ka. Totoo ka talaga. Lalo na sa sarili mo. Totoo ka sa kapwa mo. Tapos once may betrayal or ano tawag dito? Yung hindi totoo sa'yo, like hindi masunod. Most likely kasi sa mga hindi totoo sa iyo, madidisappoint ka talaga. Like, sayang yung potential, naging totoo naman ako sa kanya, tapos hindi niya binigay yung best niya. Mga ganyan eh. So, we cannot control everyone. Aquarius, wag mong saktan yung sarili mo, wag mong, kumbaga, mas piliin mo talaga yung inner peace kaysa sa sakit ng ulo. Okay? Wag magpa-apekto. Aquarius, focus ka sa mga blessings na dumating sa iyo. Yan yung magbibigay ng happiness sa iyo. Okay? Kasi nakikita ko dito, mabuti ka pa, totoo sa akin, siya hindi. May mga ganyan ako nakikita. So be careful lang po ha sa pag-share sa ganyan kasi hindi natin alam kung na totoo ba to sa akin o hindi, di ba? So better keep na lang or kausapin mo or mag-share ka sa mga taong malayo. Like for example, may taong hindi totoo sa iyo sa trabaho.
i-share mo siya sa bahay or yung hindi siya kilala. Walang connection. O para safe. Aquarius para safe. Ganyan. Kung pwede po, kung gusto nyo, kung walang naniniwala sa'yo, nakikita ko talaga dito, may naniniwala sa'yo. May handang mag-support sa'yo. Diba? Sinabi din to kanina. And by the way, congratulations kasi may nakapasa po ako nakikita dito sa test exam. Ay, Miss Chavo, hindi naman ako nag-take ng exam. Wala na ako sa ganyan. Wala na akong ganyang experience. Pwedeng taong malapit sa iyo po. Kung ano yung happiness niya, happiness mo na rin. Kung ano yung achievement niya, achievement mo na rin. So, congratulations po sa mga nakapasa sa test at exam. May mahalagang announcement din po. May positive result. Oh, ang ganda. Malakas din yung intuition mo. So, 'di ba, na may hindi totoo sa iyo, mas may maraming naniniwala sa iyo. Aquarius. May nakita talaga ako dito ilang beses lumabas na loyalty, generosity, makakatanggap ka din ng magandang balita. Success in love also, oh. So, kuha tayo ng angel number for you, Aquarius. Ngayong May 11 to May 17, 2026. Angel number 2. Angel number 11. So, itama ko ha. Angel number 11. You have gained awareness of what is happening around you. A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. Oh, ito yung sinabi kanina, di ba? Na gusto mong i-express, which is ginawa mo naman. Kasi kung hindi mo siya express, para kang nakakulong, para kang nakatali sa isang bagay, sa isang tao, or sa isang sitwasyon, di ba? Na gusto mong i-express, may mga kausap ka dito. At malakas din yung intuition. Lumabas din siya dito, nag-clarify po, Aquarius. Oh, aware na aware ka sa mga taong hindi totoo sa iyo, sa mga nangyaring may kailangan ka malaman. Opo, so malakas ang intuition. Take these chances. And nang dahil sa malakas ang intuition, naintindihan mo na lahat. Kaya pala siya ganito kasi hindi pala siya totoo sa akin. Kaya pala ganito kasi tinetest pala yung patience ko. May mga realization ako nakikita dito. And this insight allows you to be a great guide and supporter. Oh, wow. Nagbibigay ka din ng nagsishare ka ng blessings sa ibang tao. Kung ano man yung mga ideas mo na bigay ng universe, i-share mo din sa iba. O kumbaga, pwedeng ginagabayan mo sila. Like, ito yung gawin mo kasi ito yung experience ko. Dapat, kumbaga, pinoprotektahan mo siya para hindi siya mapahamak, para hindi siya magkamali. Opo. So, malakas ang intuition. Ang ganda nito, Aquarius. I am intuitive. Again, I am intuitive. So, claim this angel number 11, Aquarius.
Okay. Major shift? Aquarius, transformation to ha. By the way, Aquarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Aquarius, big transformation po ito. So prepare yourself, big transformation, may necessary change. Oo, major arcana yung mga cards mo dito. Major shift ha. Necessary change po ito. This is a big transformation. You have the power. Increase confidence ang nakikita ko dito. Nag-iingat ka na dito eh. Like, naging wiser ka na. May pagwawakas na parating. For example, connection sa isang tao, end of contract. Basta, gumawa ka ng paraan dito na pwede din tumiwalag ka. Kasi, kung magsistay ka, walang mangyayaring growth or masyadong slow movement. Yan. So, gumagawa ka ng paraan dito para magkaroon ng growth. So, ilan sa inyo may parating na new beginning sa inyong buhay. Magkakaroon po ng transformation. So, kailangan may willing kang ma-let go nito. Kasi you want growth. Okay? Alam niyo naman, pag may ending, that is to make new room for opportunities, di ba? New doors opening para magkaroon ng new room. Para, yun nga, para pumasok na yung mga blessings na yung nakatadahan sa iyo. Kailangan ng pagtanggap nito. Nilet go mo yung opportunity, okay? Pwede din nilet go mo yung opportunity dahil sa hindi mo na kailangan. May nakita ko dito paglilipat, bahay, or paglilipat ng lokasyon, marami to eh. Pwede din change career. Basta gagawa kayo ng, aksyon para magkaroon ng pagbabago. Pwede din naman hindi siya literally na lumipat ka, like umalis ka, lumipat ka. Kundi, may babaguhin lang kayo dyan sa mga ginagawa mo. May babaguhin kayo for growth. Kasi kung hindi nyo babaguhin, walang mangyayaring growth. This is also realization eh. So, growth always means leaving something behind. So, may nakita ko ditong pagtanggap. Kaya may changes na nangyari. Aquarius, parati ko talaga itong nakikita sa inyo, Aquarius. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Na may tao dito ang malapit sa iyo na gusto niyang bumalik sa inyo para mag-reconnect kayo. Dating malapit to sa iyo, nagkaroon ka ng loss of connection, may balak po siyang bumalik sa iyo. Pwedeng ikaw din to. Kung hindi man ikaw to, then pwedeng siya. Kung sino man yung nasa isip mo ngayon. So may tumiwalag, huminto ka, nagkaroon ng changes kasi you want more, you want growth. Kung sa career and money pa, may ganap na career change din. Or magta-try ka ng ibang negosyo na connected sa passion mo, may end of contract. Or tumiwalag ka sa grupo ng tao, tumiwalag ka, umiwas ka kasi umiiwas ka sa toxicity, pwede din po. Kung tanong nyo sa kaperahan, money matters will improve. Okay, so hold tight. Kapit. Okay? Okay. Ito yung sinabi kanina na lumabas dito sa tarot cards nyo. Angel number 11 na, malakas ang yung intuition. Okay? May malalaman kang sekreto. Malakas ang iyong intuition. Maaring may panawaging spiritual na parating sa iyo. So, makinig kung pwede po. Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan, at sabi ng iyong card dito, nasa iyo na yung sagot. Nasa iyo na yung solusyon. Trust your own counsel first.
Huwag kang umasa sa opinion ng iba. Trust yourself first po. Magtiwala sa inyong sarili. Kaysa mag-overthink, mag-overanalyze, magtiwala po sa sarili. Sa career and money niyo po. Oh, this is good. Inner truth. You have divine inspiration, realization, enlightenment, inner truth nga. Nakatanggap ka ng wisdom message. Kitang-kita ko dito yung ginagamit mo yung talino mo. Naging hard worker ka, nagbigay ka ng mahabang pasensya, and this is very good. Feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or you're making business investment, hindi mo na kailangan na pahintulot to move ahead. Magtiwala nga sa iyong sarili. Kanina pa to sinasabi ng yung cord. Mas gusto mo magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. Andito pa rin ha. Yung naghahanap ka ng sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, o andito pa rin po. Lumabas sa inyong career and money. So, meaning to say, pinupush yan ng card sa inyo. Pay attention na kayo. So, opportunities. Yes, may dumating na opportunities na very excited ka, oh. Pero, wag niyo ipamangibabaw. Nakikita ko kasi dito, nangibabaw yung fear niyo. Fear, doubt, hesitation. Excited kayo pero aminado ka naman dito. So, sabi ng card, gumawa ng konkretong plano para mawala tong fear, doubt, hesitation na ito. Okay, you have to step forward kasi opportunity po ito. So, may offer din ng bagong negosyo. Mag-start ng negosyo. Kanina pa to. Posibleng dagdag trabaho to, dagdag kaalaman. Success po to ha, new doors opening. Opo, claim nyo po. Ang ganda po nito. Naulit na naman yung mensahe. Pay attention, claim, claim, claim. So you have to increase your confidence kasi mukhang marami kang ginagawa dito. Sabi ng yung card, tanggapin mo itong opportunity na ito kasi kung gagalingan mo, magkakaroon siya ng positive outcome. Kung magkakaroon siya ng positive outcome, recognition, makilala ka. Kung magkakaroon ng recognition, dadagsa yung opportunity sa'yo. Wow. Claim nyo po, Aquarius. Opo. Lumabas agad. Aquarius, gusto nyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo na may, like, mapanood nyo po yung premiere ng video natin? Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification dyan para updated po kayo lagi. At kung hindi nyo po alam, magpaturo po. At nag-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood nyo na ba yung 4 na video natin? Weekly Gabay Tarot Reading, Monthly Gabay Tarot Reading, first half of the month, and 3 months from now. Kung wala pa or nakalimutan nyo po, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Okay, yung parating sa inyo sa mga single dyan, very matalino siya. Very matalino, matagumpay sa buhay. Very attractive din siyang magsalita. It might be kapwa niyo po ito, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, or a fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Sa mga marelasyon,
Sa buhay mag-asawa, ginagamit niyo po yung lohika niyo kaysa sa emotion na isa sa inyo nang nagbigay ng mataas na pasensya. Okay, pagod. So, magpapahinga kayo. This is good, magpahinga kayo. Some of you, okay. Kailangan ng pahinga talaga. Kasi pagod eh. Pwede din sa mga single dito, nagpasya kayo na mag-me time muna, alone time muna, kumbaga ayaw nyo muna magtanggap ng date. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, dalawang card po mismo nagsabi dito na nag-decide kayo mag-put space muna para makapag-isip at makapagpahinga. Okay? Andito din po, lumabas din po yung reunion, togetherness. Tandaan nyo? Lumabas din po siya dito. Reunion, togetherness, nagkaroon ng time sa pamilya, nagtipon-tipon, meeting, at single ka man may relasyon sa buhay mag-asawa. And ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Gusto mong bumili ng property, oh. Parati ko to nakikita sa inyo. Tapos, nakikita ko dito na may gusto kang kausapin, like maghihingi ka ng advice. Okay, so pag-imani niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat po.